Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon sa mga balita sa telebisyon at periodiko. Yung ICC naglabas na daw ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Ito ngayon yung balita mula sa News 5. Senator Bato, pinapaaresto na matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC. At ang sabi, 10,000 na mga members ng PNP Task Force ianda ng DILG kapag nilabas na ang arrest warrant versus Senator Bato. Sabi niya, Mr. Maravillas, nakalabas na. Bakit ilalabas pa lang? Wala pang confirmation sa DILG as of this time. Pero lumabas na yung balita, mga kababayan, na yung ICC nag-release na ng warrant of arrest. Make my day. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Sabi ni Bato de la Rosa. Yan sabi ni Bato noon, mga kababayan. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Iba niya, Mr. Maravillas, kasi lalabas na si Bato de la Rosa para makapag-attend sa sesyon sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Lalabas nga, mga kababayan, kasi para may number sila sa Senado at para makapag-motion uli siya na motion to oppose. Dati motion to dismiss. Kahit hindi pwede, mga kababayan. Itong gusto nilang kontrahin yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Labag po sa ligang batas kasi mandato sa kanila. Kaya lang, wala nang kuro konstitusyon para dito sa mga, ang konstitusyon nila, si Digong at saka si Sara. O, di ba? Bastusan na, mga kababayan, ginagawa nito mga Duterte senators. O ngayon, with this report, malamang maudlot yung pag-attend ni Bato de la Rosa kasi maintakutan na naman po, lalong magtatago, lalo sinabi ni DILG Secretary John B. Rimulya, naganda na sila ng 10,000 na mga pulis para sa pagkaladkad kay Bato de la Rosa. Kakaladkalin siya kahit nandyan siya sa Senado. O malamang, hindi pa siya nakapasok sa Senado, naharang na siya. Kasi di ba, mga kababayan, hindi daw papayag yung Senado na mismong sa loob ng session hall, aaristuhin si Bato de la Rosa. Yan ang sabi ng mga senador. At nagyabang pa si Robin Padilla na magkakamatayan niya tayo rito. What? Malamang hindi po magaporma sila dyan. Kasi tulad ng pag-aresto po kay Digong at saka kay Aki Boloy, talagang nag-deploy po ng libo-libo na mga members ng PNP. Dito 10,000 daw yung inianda. Yan 10,000 task force ianda ng DILG kapag nailabas na ang arrest warrant versus Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John B. Rimulya, wala pa naman silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Pero maglalaan umano ang ahensya ng 10,000 na tauhan para sa drug debt operations kapag kailangan ng arestuhin ang senador. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo
may ICC warrant na o wala? Ako tingin ko wala pa man po. Tinatakot lang ito si Bato. Kasi matatakotin ito si Bato de la Rosa. Tingin ko wala pa man pong announcement yung ICC. Siyempre, yung mag-announce yan, yung ICC mismo. Kaya lang, most of the time, siyempre, una nang sinabi ng ICC na itong warrant of arrest, hindi man po i-announce. Kasi pag in-announce mo yan, di makakatakas na. O di ba, mga kababayan? Hindi man talaga i-announce kung nasa Interpol na o baka nasa kamay na, mga kababayan talaga, ni John B. Crimolia. Matagal na to. Last year pa, November pa nagtago na si kasi itong si Boying Crimolia, nag-announce agad. Ayan tuloy, lugi yung ating mga mamamayang Pilipino kasi ilang buwan na, November, December, January, February, March, April, May. Kuha na, 6 months na po. Pagkatapos, ang ginawa ni Bato para sabihing nagtatrabaho pa rin siya, nag-file ng dalawang Senate bill. Nag-file ng dalawang panukalang batas para lang masabing nagtatrabaho siya para makakubra ng sweldo. Hindi man nag-attend ng sesyon. So lalo na ngayon na nagpaplano na sana mga kababayan na mag-attend kasi importante yung kanyang presence para mga kababayan arangin yung pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Biglang lumabas itong balita. Yan ang sabi dito sa report ng One News. Naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato de la Rosa. Yun ang lumabas na report ayon sa sources ng News 5. Ayon sa sources, natanggap na rin ng Interpol ang warrant. Pinangalanan si de la Rosa bilang isa sa mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity case kaugnay ng war on drugs. At baka mga kababayan, kasama na rin sa may warrant of arrest si Bungo, hindi lang sinasabi. Yan na naman Mr. Maravillas. Baka pati si Bungo biglang mag-disappear. Kasama si Bungo po sa mga nakalista. Kahit nga po si Sara, inadmit niya na kasama siya sa lista na pwedeng i-aresto. Lumabas po sa Bureau Files yung mga pangalan ng mga sangkot dito. O ito, na-publish mga kababayan, hindi pa lang ng Bureau Files, pati inquirer ito. Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Nasa listahan ako, marami kami nasa listahan ng ICC. Sabi po ni Sara Duterte sa interview sa kanya doon sa Cebu. Last year, the Vice President however said she believes that others, particularly Senator Ronald Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Abayalde, Police Generals Vicente Danao, and Romeo Caramat, and Senator Bongo would be arrested before her. Mauna muna sila bago ako, sabi po ni Sara Duterte. Alam niya, nasa lista siya. Pati si Bongo at yung mga retired generals, dating PNP chief. Ang kaso mga kababayan, crimes against humanity. So possibly, mauna si Bato at hindi nga natin alam baka yung ICC warrant po kasama na rin si Bongo. So malalagasan po yung mga Duterte senators na inaasahan natin na boboto to acquit Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Malalagasan po. Yeah. Ito rin yung report ng Billionaire News Channel, breaking news. The Philippine government has reportedly been informed through official channels that the ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. The source said
as a post copy of the arrest order versus De La Rosa has been forwarded to the Philippine Center on Transnational Crime by representative of Interpol. Yan mga kababayan ang breaking news ngayon. Kaya hindi na po lalabas itong si Bato de la Rosa kasi paliit ng paliit ang kanyang mundo. Make my day, go ahead. Make my day, Mr. Terganes. Kahit sumama ka pa. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ay talaga mga kababayan. Para madali na lang siguro. Sumurrender na lang ng matiwasay itong si Bato de la Rosa. Para masamahan na niya yung matanda doon. Kasi wala tuloy-tuloy na yung trial. At yung mga abogado ni Digong nagsipag-ayawan na. Hindi kaya talaga, mga kababayan, sa lakas ng ebidensya laban sa kanila. At yung latest ngayon kay Digong, parehas na naman po yung demando at mga sinasite na mga palusot, Duterte campsites, forgetfulness, loss of balance in move for ICC release. May petition na naman siguro. Yung dati ito, mga kababayan, nung si Kaufman pa, yung abogado, umalis na si Kaufman. Yung mga issue sa, sabi, unfit, mentally unfit for trial si Digong, hindi mo umobra, denied palagi. Kaya nga siguro mga kababayan, di na ni-renew, sinibak na ni Sara, si Kaufman, nasabi nga natin, anyway, walang problema. Nakakubra na rin si Kaufman ng 1.8 billion. Kung totoo yun, 150 million per month yung attorney's fee. Times 12, 1.8 billion. Sobrang 12 months na, mga kababayan. Mga 2 billion. 2 billion plus na. Mga kababayan yung nagastos ni Sara Duterte. Sa bagay, yung pumasok sa kanya po, 6.77 billion sa AMLAC. Malamang hindi pa yun natatats mga kababayan, yung sariling pera ni Digong. Na ang sabi mga kababayan ni Trillanes at saka ni General Torre, malamang yung yaman ni Pacquiao, ang totoong may-ari, si Digong. Yun ang sabi po ni Trillanes at saka ni General Torre. So, kayang-kaya, mga kababayan, yung gastusin. Okay po? So, abangan na lang natin kung ano yung mga developments ng balitang ito. Kung totoo talagang lumabas na yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. O talagang sinadya itong palitawi na balita para mga kababayan hindi mag-attend si Bato. Ang hirap niya, Mr. Maravilla, sumugal. Di ba? Kasi ba kapag attend ni Bato de la Rosa, biglang pusasan siya doon. Diretso, deliver, padahig, mga kababayan. Goodbye Philippines siya agad.